Ang mga araw ko ay mas matulin kaysa isang mananakbo. Sila ay tumatakbong palayo, wala silang nakikitang mabuti. Sila ay dumaraang parang matutuling bangkang tambo, parang agilang dumadagit sa biktima. So ito po ay salita ng isang mayamang lalaki at na-experience po niya ang madidilim na providensya na ibinigay ang ating Panginoong Diyos. Nawalan siya ng anak buhay, nawala ang kanyang mga mahal na anak, at eventually ay nagkaroon din po siya ng malubhang karamdaman. At dito po niya nabanggit na ang buhay dito sa lupa ay panandalian lamang. Dito sa mga talatang nabanggit ay tatlong paghahalin tulad ang ginamit sa kanyang buhay. Una, mananakbo. Sa unang panahon po kasi ay hindi pa uso yung internet connection, wala pa yung Zoom, wala pa yung mga chat-chat. So ang ginagamit po ng mga hari noon o yung mga may katungkulan ay yung mananakbo para mag-relay ng mahalagang information. So very speedy yung pagbibigay ng information. At yung pangalawa ay yung matutuling bangkang tambo na kung saan kung ito po ay may dalang mga goods, ito ay kailangan makarating doon sa port na kanyang destination. At yung pangatlo ay yung parang agilang dumadagit sa biktima. Kapag ang agila po ay mayroong biktima, it can reach up to 150 km/h para dagitin yung kanyang hayop na kakainin niya o yung prey niya, no? So napaka-matulin. So ito po ay nagsasabi ng ating buhay dito sa mundong ibabaw ay mayroon pong destinasyon. At yan po ay ang kamatayan. At yan po ay nasaksiyan po natin kay Nanay Lilia and eventually sa bawat isa sa atin sa susunod na mga panahon. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, hindi tayo po pwedeng magmalaki na bata pa naman ako, hindi pa ako para dyan. Pero kung ating pong lilibutin, yung mga nicho po dyan, may mga bata na namamatay, yung iba nga, after na sinilang, a day after ay namatay na, pinuha na ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ang dahilan ng kamatayan? Ang dahilan po ng kamatayan ay ang kasalanan. So lahat ng tao ay naging makasalanan dahil ito po ay minana natin sa ating unang mga magulang, si Eva at si Adan, our great grandparents. Sila po ay nagkasala at tayo po ay kabilang po doon. So si Nanay Lilia ay nawala na sa piling po natin. But the only hope that we have ay nakilala po niya ang ating Panginoon before po siya lumisan. Sapagkat ang sino mang nakakilala kay Kristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas ay magkakaroon muli ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, basahin po. 1 Peter chapter 1 verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. So ang sino mang manampalataya kay Kristo, namatay siya, ngunit siya po ay muling bumuhay sa pamagitan ng ating Panginoong si Jesucristo bilang inyong Diyos at tagapagligtas, sapagkat sinasabi ng Biblia, walang ibang pangalan na nasa silong ng langit na kung saan ay maliligtas ang mga tao. Only in the name of the Lord Jesus Christ there is salvation. Kaya hinihiling po namin sa bawat isa na nandito sa lugar po na ito na nakakapakinig ng salita ng ating Panginoon, nawa bago kayo malagatan ng hininga, katulad ng nangyari kay Nanay Lilia,
ay makilala po natin si Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Ganyan din ang sinasabi sa John chapter 11, 25 hanggang sa 26, na kung sino man ang manampalataya kay Jesus, mamatay man siya, ngunit siya po ay muling bubuhayin ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa yun po ang mangyari sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, alam po namin na ang buhay po namin dito sa lupa ay maiksi lamang, kaya't hinihiling po namin na nawa sa mga gabi na naipangalan yung salita sa gitna ng mga tao, nawa ay hindi po nila pinatigas ang kanilang puso, pagpos ay kanilang in-acknowledge na sila po ay makasalanan at kailangan na nila ng tagapagligtas ang aming pong Panginoong Jesucristo. Naway nangusap po kayo at sa darating mga panahon ay maging kasama po namin sila sa sambahayan ng aming pong Panginoong Jesucristo na nagpupuri at nagpapasalamat sa bagong buhay na kanyang ipinagkaloob. Ito pong aming samang dalangin na may kasamang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay nadako na sa final viewing kay Nanay Lilia, and then after that ay pwede po nga magsalita yung mga kamag-anak, mga family members ni Nanay Lilia. Pero Pasalamat kami kay Ama sobrang sibag niya. Ayaw tumigil ang gusto niya ako matulungan lagi. Gusto niya lagi siyang nakakatulong. Kahit hindi na niya kaya, so masakit na siya, gusto niya pa rin yung inaabot siya. So yung sipag. Hanggang sa kahit ano, initinda na niya. Nagagalit nga ako kasi ito, tumigil na siya. Ito talaga ayaw niya. Siguro talaga pag asanayan niya. Salamat kaya salamat sa lahat, Ma'am. Ano po?
Meron pa po ba na gusto kong magsalita? Kung wala na pong nais magsalita, ay tatapon na po tayo doon. Pero, hindi po. Tinatawagan po yung magbubuhat po sa tabi ni Nanay Lydia. Sa mga gustong mag-view, sabihin po. Parang doon. Sure,